King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1375. Pinagsanib na pag-atake. Matapos lunukan ang isang piraso ng Moonlight Sky Bamboo, agad na naramdaman ni Zhao Feng na ang buong mundo ay naging napakabagal. Ang kanyang kaluluwa at isip ay nalubog sa isang kakaibang mundo kung saan ang oras ay minsan ay mas mabagal at minsan ay mas mabilis. Ang time essence ay talagang hindi pangkaraniwan. Nagulat si Zhao Feng. Pakiramdam niya ay hindi makatotohanan at ilusyon habang unti-unting umusbong ang kakaiba at malalim na lakas ng intent. Sa sandaling ito, tumaas ng isang level ang pagkaunawa ni Zhao Feng sa time intent. Hindi man lang umabot ng 20 araw para maabot ng time intent ni Zhao Feng ang peak ng level 5. Hindi pa gaanong katagal nang pumasok siya sa level 5 nanograms time intent, at ngayon ay naabot na niya ang peak ng level 5. Tanging ang Moonlight Sky Bamboo lamang ang makakapagdulot ng kamanghamanghang epekto. Ngunit kahit na naabot na ni Zhao Feng ang tuktok ng level 5, mayroon pa ring time essence na natitira. Makalipas ang 20 araw, ang enerhiya ng time intent sa paligid ni Zhao Feng ay kumupas at mabilis na naglaho. Biglang lumundag ang katawan ni Zhao Feng na may kahangahangang time intent, na naging sanhi ng pagiging abnormal ng puwang sa paligid niya. 6th level. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Isang piraso ng Moonlight Sky Bamboo ang nagdala ng kanyang time intent mula sa level 5 diretso sa level 6. Tunay na tinupad nito ang reputasyon nito bilang isang kayamanan para sa paglinang ng time intent. Si Zhao Feng ay mayroon ng kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-unawa dahil sa God's Spiritual Eye, at ang Moonlight Sky Bamboo ay higit na nagpapataas ng kanyang kakayahang maunawaan ang time intent. Ito rin ang dahilan kung bakit ang time intent ni Zhao Feng ay umakyat ng isang buong antas. Sa level 6, ang time intent ay mayroon na ngayong ilang pangunahing kapangyarihan at maaaring iugnay kasama ng iba pang intent energies upang bumuo ng Chaos Origin Divine Power. Kaya, ang Chaos Origin Divine Power ni Zhao Feng ay tumaas muli sa kapangyarihan at ngayon ay halos walang kapares sa rank 8 Ancient Gods. Karamihan na rin akong nakabawi mula sa pagkawala ng aking enerhiya sa mata. Siniyasat ni Zhao Feng ang kalagayan ng kanyang katawan. Swish! Iniwan niya ang space-time robe at bumalik sa higanteng Silver Tower. Ang iba pang miyembro ng Giant God Race ay nakatago pa rin sa kalawakan, sa liblib na paglilinang. Isang malakas na sinaunang bloodline na enerhiya ang pumuno sa hangin. Ang kay Xin Huang ay ang pinakamalakas, ganap na sumasakop sa lakas ng dalawa pa. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang hindi nakikitang presyon ng bloodline sa kanyang katawan. Si Xin Huang ay mayroon ding kahangahangang kakayahan sa pag-unawa. Pagkatapos gamitin ang lakas ng isang God Lord para labanan ang isang half-step na God Lord, tiwala ako na mas lumakas siya. Espekulasyon ni Zhao Feng. Whoosh! Sa sandaling ito, ang napakalaking sinaunang enerhiya ng bloodline ay nagsimulang humina. Ang hangin ay umaalon na may Asher spatial pulses nang lumabas si Xin Huang. Ang aking mga sugat ay halos gumaling. Tingnan muna natin ang lugar na ito. Mungkahi ni Xin Huang. Dati nilang hinanap ang treasury ng Giant God Race, at umani rin sila ng medyo makabuluhang ani mula sa isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat ay hindi maituturing na isang mahirap na gawain. Higit pa rito, ang Giant God Race ay nagtataglay ng mga kakilakilabot na kakayahan sa pagbawi sa simula, kaya ang mga ordinaryong pinsala ay halos hindi dapat ipag-alala. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpakatatag at ayusin ang kanyang pundasyon. Inaprubahan ni Zhao Feng ang ideya. Tinapos niya ang kanyang cultivation matapos mabawi ang kanyang eye intent dahil gusto niyang tuklasin ang Silver Tower na ito. Marahil ay may mga nakatagong panganib dito, at marahil mayroon ding mga mahalagang kayamanan. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa itaas na palapag. Ginamit ni Zhao Feng ang contract link na mayroon sila para tansyahin ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Sa maraming gusali ng Heaven's Legacy Race dito, ang pilak na tore na ito ay marahil ang pinakanapanatili ng husto. Kaya, kailangang may espesyal na bagay tungkol sa pilak na tore na ito, o ilang espesyal na gamit para dito. Kung hindi, ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi magpapakita ng ganoong interes sa pilak na tore at dumiretso sa itaas na palapag. Bukod dito,
Dahil matagal na itong inabandona, ang gusaling ito ng Heaven's Legacy Race ay walang anumang aktibong bitag. Sina Zhao Feng at Xin Huang ay nagsimulang mag-explore ng magkasama. Wala silang na-encounter na anumang espesyal sa kanilang paggalugad, at pakiramdam nilang dalawa ay isa lang itong ordinaryong metal na tore. Ngunit pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahang makita, natuklasan ni Zhao Feng na ang istruktura ng metal tower ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Mabilis na nakarating ang mag-asawa sa pinakamataas na palapag. Ito ay nagulat si Xin Huang. Ang eksena sa itaas na palapag ay may ganap na naiibang layout mula sa mga palapag sa ibaba. May mga hindi kilalang makina at hindi mabilang na maliliit na kristal na tubo, lahat ng mga ito ay nakasalansan ng magulo sa buong silid. Sa gitna ng silid ay isang napakalaking bilog na plato. Siyam na metal na plataporma ang inilagay sa plato na ito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa gitna ng siyam na platform na ito, na kinakausap ang mga kuko nito. Anong ginagawa nito? Tanong ni Xin Huang. Hindi mabilang na halos hindi mahahalata na mga puting linya ang nakatikip sa itim na plato. Ang mga kuko ng maliit na magnanakaw na pusa ay dumudulod sa mga siksik ang linyang ito. Si Zhao Feng ay labis ding interesado na malaman kung ano ang ginagawa ng maliit na pas ang magnanakaw. Nang handa na siyang magtanong. Buzz. Ang itim na pabilog na plato ay biglang nagsimulang kumislap na may mahinang liwanag, at ang mga sinaunang salitang malatadpol ay nagsimulang umusbong at sumanib sa siyam na metal na plataporma. Ang siyam na metal na platform ay nagliliwanag ng sabay-sabay, na nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag mula sa kanilang mga gilid at nag-uugnay upang lumikha ng isang nonagon. Lumitaw sa nonagon ang iba't ibang kulay, linya, at punto ng liwanag. Ito ay maingat na sinuri ni Zhao Feng ang eksenang ito, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha sa gulat. Ito ang terrain ng nakapalibot na lugar. Agad na sinabi ni Xin Huang. Bilang mga ancient god, hanggat sila ay dumaan sa isang lugar, halos palaging maaalala nila ito. Ang eksena sa harap nila ay nagpaalala sa kanila sa lupain ng lugar na ito. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang tumawag at kumpas kay Zhao Feng, may mapang asar na tingin sa mukha nito. Agad na tumingin si Xin Huang kay Zhao Feng. Si Zhao Feng lang ang nakakaintindi sa sinasabi ng maliit na pas ang magnanakaw. Ito ay isang sensory tower. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Sa dimensyong ito, ang kanilang mga divine senses at iba pang mga sense ay lubos na napigilan hanggang sa ikasampu lamang ng kanilang orihinal na kapangyarihan. Dahil puno ng panganib ang lugar na ito, hindi sila nang ahas na tumakbo ng walang ingat. Gayunpaman, ang sensory tower na ito ay itinayo ng mga dakilang isipan ng Heaven's Legacy Race at maaaring gumawa ng mapa ng napakalaking lugar. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpalawak ng isang kuko, isang masungit na tingin sa mukha nito. 5,000,000 li. Si Zhao Feng ay namangha. Ang kanilang divine senses sa kasalukuyan ay maaari lamang umabot ng hanggang 400,000 li. Gayunpaman, ang sensory tower na ito ay maaaring lumikha ng isang mapa ng lugar sa loob ng 5,000,000 li radius. Bilang karagdagan, ito ay pansamantala lamang ang pinakamataas na saklaw ng sensory tower, na nangangahulugang maaaring tumaas ang saklaw na ito. Siyempre, ang sensory range ay maaari ding bawasan, na nagpapahintulot sa isa na makakuha ng mas detalyado at kumpletong impormasyon ng lugar. Ang munting pas ang magnanakaw ay muling nagsimulang magkagulo. Mabilis na lumiit ang mapa hanggang 500,000 li lamang ang nasakop nito. Nakikita nila ang lahat ng nangyayari sa 500,000 li na ito, kasama ang bilang ng mga Yao gods. Maaari pa silang makakita ng ilang malabo na larawan. Celestial Blood Glass Fruit. Biglang tumawag si Xin Huang. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakita niya ang isang napakalaking puno na namumunga ng pulang prutas sa mapa. Sa punong ito ay may 3 kulay dugong malasalamin na prutas, bawat isa ay kasing laki ng ulo ng tao. Kinokolekta ng Celestial Blood Glass Fruit ang blood chi ng langit at lupa at maaaring mapalakas ng husto ang sigla ng isang tao. Maaari rin itong isama sa ilang mga sinaunang linya ng dugo upang madagdagan ang kanilang kapal. Sa kasaganaan nito, nilinang ng Giant God Race ang Tao of Body Refining.
Nagkataon lang na ang celestial blood glass fruit ay may kakayahang pabutihin ang bloodline ng giant god race. Mio. Isang tusong tingin sa mukha nito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagsimulang makipag-usap kina Zhao Feng at Xin Wuang. Ipinahiwatig ng maliit na pas ang magnanakaw na mananatili ito rito, gamit ang sensory tower upang pagmasdan ang paligid. Samantala, susundin ni na Zhao Feng at Xin Wuang ang mga utos nito at mag-iipon ng mahahalagang mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, kasama ang sensory tower, mayroon silang ganap na pagkakaunawaan sa kanilang paligid, na lubos na nagpapataas ng pagkakataong masamsam ang mga kayamanan. Sige. Agad namang sumang-ayon sina Zhao Feng at Xin Wuang. Si Xin Wuang ay may misyon na buhayin ang giant god race. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta dito ay ang mang-alap ng maraming kayamanan hanggat maaari. Umalis sa tore sina Zhao Feng at Xin Wuang. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa maliit na pas ang magnanakaw, madaling makakuha ng mapa ng lugar si Zhao Feng. Punta tayo dito. Dinala ni Zhao Feng si Xin Wuang sa isang nasirang lugar at pagkatapos ay sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal bago sila nakatuklas ng ilang bilog at kumikinang na mga bato sa loob ng bedrock. Ito ang mga God Origin Stones. Kung ginamit bilang isang mapagkukunan ng paglilinang, maaari nilang paikliin ang divine power. Kung gagamitin sa labanan, maa-absorb mo ang enerhiya sa God Origin Stone para agad na mabawi ang Yuan Qi at divine power. Agad na sinabi ni Xin Wuang. Bagamat hindi maikukumpara ng God Origin Stones ang Moonlight Sky Bamboo o ang Jade Nether Spirit Essence Stone, napakahalaga pa rin ng mga ito. Bukod dito, hindi na kinailangan ni na Zhao Feng at Xin Wuang na magbayad ng anumang halaga para sa mga God Origin Stone na ito. Umalis ang mag-asawa patungo sa pangalawang destinasyon. Ang lugar na ito ay kung saan matatagpuan ang Celestial Blood Glass Fruit. Isang Yao God Pack ang sumikop sa lugar, kaya medyo delikado ito. Gayunpaman, si Zhao Feng at Xin Wuang ay may kumpletong pag-unawa sa kung paano ipinamahagi ang mga Yao Gods at kahit na nagkaroon ng isang pangunahing pag-unawa sa kanilang mga antas ng cultivation, kaya madali silang nakabuo ng mga countermeasure. Ilalayo ko sila para makapasok ka at kunin ang Celestial Blood Glass Fruit at ang iba pang likas na kayamanan sa loob. Naabot ni Zhao Feng ang level 6 sa time intent. Iyon, kasama ng kanyang space intent, ay naging napakahusay niyang tumakbo. Swish! Lumipad si Zhao Feng sa gusali, pinatay ang ilang Yao Gods, at pagkatapos ay agad na tumakbo. Para pukawin ang pinakamataas na rank 9 Yao God sa gusali, ginamit din niya ang kanyang space transference ay para maglunsad ng mga snake attack. Tao, naghahanap ka ng kamatayan. Halos ang buong Yao God Pack ay pinakilos upang habulin si Zhao Feng. Sa pamamagitan ng maliit na pas ang magnanakaw, malinaw na nakikita ni Zhao Feng ang lahat ng ito. Siya ay nakahanda ng husto, diretsyong tumakas sa sensory tower. Ang sensory tower ay naingatan ng husto, at ang mga depensa nito ay lubhang kakilakilabot. Ang mga Yao Gods ay walang magawa laban dito. Ginamit ni Xin Wuang ang pagkakataong ito para maayos na makalusot sa kanilang pugad, ninakaw ang Celestial Blood Glass Fruit at ilang iba pang mapagkukunan ng paglilinang ng time intent. Sa sandaling umatras ang mga Yao Gods, sina Zhao Feng at Xin Wuang ay nagkita muli at nagtungo sa susunod na lugar. Sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng ilang 9 Lotus Jade Life Flowers. Ang mapagkukunang ito ay naglalaman ng purong divine power, at ang mga dahon ng lotus sa bulaklak ay maaaring mapabuti ang divine power ng ancient god. Ang 3 bulaklak na nakuha nila ay may 9 na dahon ng lotus. Sa tulong ng munting pas ang magnanakaw, baliw na dinambong ng mag-asawa ang lahat ng mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng sensory tower. Nakuha nila ang karamihan ng mga mapagkukunan sa loob ng 500,000 li ng tore. Sa malayo, ang impormasyong nakuha ay mas malabo, na nagpapataas ng panganib. Mayroon ding ilang mga mapanganib na lugar o malalakas na grupo ng Yao God na hindi nila pananggahasang isali ang kanilang mga sarili. Isang araw, habang papunta ang mag-asawa sa ibang lokasyon, isang imahe at ilang impormasyon ang biglang ipinadala sa isip ni Zhao Feng. Hindi maganda. Papalapit na ang mga eksperto sa Ancient Soul Hall sa lugar na ito. Agad na sinabi ni Zhao Feng kay Xin Wuang. Ano ang sitwasyon?
Tanong ni Xin Wuang. Ang Sensory Tower ay maaaring magbigay ng napakadetalyadong ulat. Bukod sa Ancient God JLC, may isa pang half-step na God Lord. King of Gods, Kabanata 1376. Pagkapatas. Bakit napakaraming gusali ng Heaven's Legacy race dito? Mausisa na tanong ng Ancient God JLC. Palagi niyang pinaniniwalaan na ang may-ari ng Ancestral Legacy Treasury ay ang Giant God race, ngunit ngayon ay lumilitaw na ang dimensyong ito ay orihinal na kabilang sa Heaven's Legacy race at kalaunan ay nakuha ng Giant God race. Kaya yon ang nangyayari. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay nagtataglay ng sikreto sa pagiging isang God Lord. Sa wakas ay naunawaan na ng Ancient God JLC. Dahil ang dimensyong ito ay orihinal na kabilang sa third-ranked Heaven's Legacy race, ito ay maliwanag na naglalaman ito ng isang kayamanan na maaaring makatulong sa isa sa pagsulong sa antas ng God Lord. Saan lang sila nagtatago? Sinuri ng Ancient God Ice Jade ang lugar habang siya ay mabilis na sumulong. Biglang kumurap ang kristal sa kamay niya na may Azure Light. Nagpakita rin ng reaksyon ang Crystal Sphere sa kamay ni Ancient God JLC. Nagtago sila sa malapit. Ngumisi ang Ancient God JLC. Pigilan ang iyong lakas at dahan-dahang lumapit, at pagkatapos ay maaari nating hulihin at patayin sila sa isang iglap. Nag-message ang Ancient God Ice Jade sa iba. Mula sa pagkatalo ng Ancient God JLC, masasabi ng Ancient God Ice Jade na may ilang mga kasanayan ang grupo ni Xin Wuang. Bukod dito, sa kanilang pagmamadali upang hanapin ang grupo ni Xin Wuang, hindi sila nagpahinga. Kaya, ang Ancient God JLC ay hindi pa rin ganap na nakaka-recover mula sa kanyang mga pinsala at magagamit lamang ang 70% ng kanyang lakas. Umupo ka lang at hintayin ang pagkamatay mo, haha. Ang Ancient God JLC ay tumawa sa loob. Ang Ancient God Ice Jade ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa sa buong lakas niya. Kahit 70% lang ng kapangyarihan niya ang magagamit niya. Kung nagtatrabaho siya kasama ng Ancient God Ice Jade, hindi sila mapipigilan. Bukod dito, ang Ancient God Ice Jade ay napakaingat, kaya hinding-hindi makakatakas sina Xin Wuang at Zhao Feng. Sa kabilang panig, sina Zhao Feng at Xin Wuang ay mabilis na umaatres. Dalawang half-step God Lords. Lumamlam ang ekspresyon ni Xin Wuang. Pagkatapos ng kanilang huling laban, kung siya ay nagtutulungan kasama si Zhao Feng, maaaring matagalan niyang nakalaban ang isang kalahating hakbang na God Lord. Pero kung dalawa sila, wala siyang pagkakataon. Kailangan din niyang isaalang-alang. Paano napunta ang Ancient Soul Hall sa dimensyong ito? Sa kabutihang palad, mayroon kaming Sensory Tower. Pakiramdam ni Zhao Feng ay pinagpala. Kung wala ang Sensory Tower, hindi nila mapapansin ang grupo ng Ancient Soul Hall hanggang sa umatake sila. Dapat ba tayong umatras sa lugar na ito, o? Hiniling ni Xin Wuang ang opinyon ni Zhao Feng. Pumasok sa Sensory Tower. Agad na sumagot si Zhao Feng. Ang grupo ng Ancient Soul Hall ay malinaw na mayroong ilang espesyal na tool na maaaring makadama ng kanilang posisyon. Sa mga tuntunin ng bilis, sila ay mas mabagal kaysa sa kalahating hakbang na mga Lord. Kung atras sila sa lugar na ito, mahuhuli sila sa huli. At saka, ang pagpasok sa Sensory Tower ay ang mungkahi ng maliit na magnanakaw na pusa. Ayon sa maliit na pas ang magnanakaw, ang maayos na estado ng Sensory Tower ay nangangahulugan na kahit na ang dalawang half-step na God Lords ay magtatagal ng ilang oras upang masira ang mga depensa nito. Swoosh! Swoosh! Pumasok sina Zhao Feng at Xin Wuang sa Sensory Tower at dumiretso sa pinakamataas na palapag. Naroon din sina Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount. Lord Wuang, ang Ancient Soul Hall ay talagang nagpadala ng dalawang half-step God Lords. Ang Ancient God Thundermount ay may walang magawang ekspresyon. Hindi inaasahan ng Giant God Race na magkakaroon ng paraan ang Ancient Soul Hall para makapasok sa Ancestral Legacy Treasury. Kung hindi, nagpadala sana sila ng isang kalahating hakbang na God Lord para samahan si Xin Wuang. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa isang metal na plataporma at kumumpas, na nagpapahiwatig na hindi kailangang masyadong malungkot. Sinasabi ng maliit na pas ang magnanakaw na mayroon na itong pangunahing kontrol sa Sensory Tower at na isaaktibo ang ilan sa mga panlaban. Kahit na may dalawang half-step na God Lords,
kakailanganin pa rin ng Ancient Soul Hall ng ilang oras bago sila makapasok. Ipinahayag ni Zhao Feng ang kahulugan ng maliit na pass ang magnanakaw. Ganoon ba? Ang mga mata ng Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay kumislap. Sa labas ng Sensory Tower, dahan-daang lumapit ang Ancient Soul Hall team. Napansin talaga nila na papunta tayo at nagtago sa isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Medyo namangha ang Ancient God JLC. Kanina, naghahanda silang dahan-daang lumapit sa kinalalagyan ng Ancient God Seal nang mapagtanto nila na nagsimula itong mabilis na gumalaw, ngunit nang makarating sa isang tiyak na lokasyon, huminto ito. Imposible yan. Malamig na sabi ng Ancient God Ice Jade. Nagsagawa sila ng sapat na paghahanda bago pumasok sa lugar na ito. Halimbawa, ang mga bowl ang kristal ay mga espesyal na tool na ginawa ng God Lord Stellar Aspect na maaaring makadama ng lokasyon ng Ancient God Seal. Ang Giant God Race Team ay pumasok sa lugar na ito nang walang anumang paghahanda, kaya paano nila unang napansin ang mga ito? Kahit magtago sila sa tore na ito, naghahanap pa rin sila ng kamatayan. Sumakay ka doon at patayin silang lahat. Ang dalawang miyembro ng koponan ng Ancient God Ice Jade ay naiinip na. Pumasok ka, sigaw ng Ancient God Ice Jade. Kung talagang napansin sila ni Xin Wuang noon pa man, siguradong may ambush na naghihintay sa kanila sa loob ng tore. Gayunpaman, hindi siya natatakot na ambush. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, walang silbi ang gayong maliliit na pandaraya. Whoosh! 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 Lumipad ang 5 miyembro ng Ancient Soul Hall sa pasukan ng tore. Sa sandaling ito, maraming maliliit na butas ang lumitaw sa mga dingding ng pilak na tore, na naglalabas ng mga pilak na sinag ng liwanag. Ang mga pilak na sinag ng liwanag na ito ay agad na bumuo ng isang komplikadong hanay. Buzz! Sa pag-activate ng array, nabuo ang isang pilak na domain. Ang mga salita ng Heaven's Legacy Race ay bahagyang nakatatak sa domain na ito, na naglalabas ng isang sinaunang at napapanahong aura. Ang pilak na domain ay sumasaklaw sa buong Sensory Tower, pinutol ito mula sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Isang maliit na hanay ng domain. Basagin. Ang Ancient God JLC ay naglabas ng isang palad, na nagpakawala ng napakalaking palad ng itim na tubig. Buzz. Ang bahagi ng pilak na domain na sinalakay ay bumagsak na parang ito ay malapit ng mabasag. Ngunit sa sandaling ito, ang mga salita ng Heaven's Legacy Race sa domain ay nagsimulang kuminang na may kakaibang kinang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pag-atake ng Ancient God JLC ay nagsimulang unti-unting hamina, ang enerhiya nito ay kumukupas. Ano ang nangyayari? Naalarma ang Ancient God JLC. Tuwang-tuwa ang lahat sa loob ng Sensory Tower. Kahanga-hanga. Maaaring harangan ng defensive domain na ito ang pag-atake ng isang half-step na God Lord. Nagulat ang Ancient God Thundermount. Hindi lang iyon, ngunit ang mga pag-atake ng Ancient God JLC ay tila na-convert sa isang mapagkukunan ng enerhiya para sa Sensory Tower. Mas naunawaan ni Zhao Feng. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay ngumiti, na tila mapagmataas at mapagmataas. Hahaha, brother, talagang kakilakilabot ka. Taong pusong tumawa ang Ancient God Thundermount. Napahadjijik din ang Ancient God Resplendence sa ipinakitang maliit na pas ang magnanakaw. Ang magnanakaw na pas ang ito. Sumulyap si Zhao Feng sa mga imahe sa Nonagon, ang kanyang isip ay natigilan at namangha. Naalala niya kanina na kailangan ng Sensory Tower na limitahan ang saklaw nito sa 500,000 li para makapagpakita ng detalyadong impormasyon sa lugar. Ngunit ngayon, ang saklaw na ito ay tumaas sa 800,000 li. Bukod dito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay talagang nagsabi ngayon na maaari pa itong makakuha ng higit na kontrol sa Sensory Tower. Lahat naman, hindi tayo pwedeng maupo. Kailangan nating gamitin ang oras na ito para madagdagan ang ating lakas. Biglang sabi ni Xin Wuang. Bagamat ligtas sila sa ngayon, hindi ito pang matagalang diskarte. Ang lakas ay ang lahat. Pakiramdam ko malapit na akong makalusot. Ganoon din sa akin. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay may seryoso at tame time na pagpapahayag. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng at Xin Wuang ang lahat ng kanilang inani. Ito ay Celestial Blood Glass Fruit.
Labis na nasasabik ang ancient god Sundermount. Ang celestial blood glass fruit ay walang anumang normal na epekto sa giant god race. Maaari nitong palakasin ng husto ang kanilang sigla, ngunit maaari rin itong isama sa kanilang dugo at bigyan sila ng pagkakataong tumaas ang kapal ng kanilang mga bloodline. Mayroon ding 9 lotus jade life flowers, at may 9 na dahon ng lotus. Nagulat din at natuwa si Ancient God Resplendence. Mio. Tumalon ang munting pas ang magnanakaw at kinuha ang malaking bahagi. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata dito. Ang karamihan sa mga mapagkukunang hinanap sa kanila ng magnanakaw na pasang ito ay higit sa lahat para magamit nito. Ngunit ang munting pasang magnanakaw ay tunay na nakapagbigay ng mahusay na serbisyo sa pagkakataong ito. Walang pakialam si Zhao Fang, at ang iba ay wala ring pagtutol. Matapos mapili ang munting pasang magnanakaw, walang alinlangan na sina Zhao Fang at Xin Huang ang susunod sa linya. Si Zhao Fang ay unang pumili ng isang 9 lotus jade life flower, pagkatapos ay ilang cultivation resources na mabuti para sa kaluluwa, at sa wakas, pumili siya ng ilang time-intent cultivation resources. Pagkatapos niyang pumili, pumasok si Zhao Fang sa space-time robe dimension. Malapit na ako sa peak ng rank 8. Pagkatapos kong kunin ang 9 lotus jade life flower, tiyak na makakarating ako doon, at may pagkakataon pa na makapasok ako sa rank 9. Ang divine power ni Zhao Fang ay napakalakas na, at ang kanyang soul intent ay umabot na rin sa rank 9. Ang kulang na lang ay ang kanyang paglilinang. Pagkatapos kunin ang bulaklak, agad na naramdaman ni Zhao Fang ang 9 na purong daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan at patungo sa kanyang dantian. Ang unang 8 batis ay dumaloy sa kanyang 8 divine stage, na nagpapatatag sa kanilang mga pundasyon. Ang prosesong ito ay medyo mabagal. Ang ika-9 na stream ng enerhiya ay dumaloy sa lugar sa itaas ng kanyang ika-8 divine stage. Hanggat payag si Zhao Fang, maaari niyang simulan ang pagbuo ng divine stage, at magkakaroon siya ng halos 40% pagkakataon na matagumpay na makapasok sa rank 9. Ang 8 stream ng purong enerhiya ay sapat na upang matulungan akong maabot ang pinakamataas na rank 8, ngunit ang pagkakataong maabot ang rank 9 ay masyadong mababa. Maaari ko ring i-seal off itong nakapagpapagaling na kapangyarihan ng ika-9 na stream at i-save ito para sa ibang pagkakataon. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Fang. Kapag naabot na niya ang tuktok ng rank 8 at pinatatag ang kanyang lakas, magagamit niya ang ika-9 na stream ng enerhiya. Sa puntong iyon, malamang na mas malaki ang tsansa niyang maabot ang rank 9. Sa pag-iisip nito, inilipat ni Zhao Fang ang ika-9 na daloy ng purong enerhiya at ginamit ang nagyayelong water intent upang i-seal ito. Pagkatapos ay tinakpan ito ni Zhao Fang sa space-time intent upang hindi mawala ang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Bukod kay Zhao Fang, sinusubukan din ng 3 miyembro ng Giant God Race na gumawa ng mga pambihirang tagumpay. Tulad ng para sa maliit na magnanakaw na pusa, ito ay paikot-ikot pa rin sa Sensory Tower. Sa labas ng Sensory Tower, isa sa mga miyembro ng koponan ng Ancient God Ice Jade ay bihasa sa array at kahit na may kaunting pag-unawa sa Heaven's Legacy arrays. Kaya, sila ay nanatili sa labas at binigyan ang Array Master ng ilang oras upang magtrabaho. Bukod dito, marami rin silang nakitang kayamanan sa lugar na ito. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok sa pag-iisa upang madagdagan nila ang kanilang lakas. Mabuti rin ito. Kapag ako ay ganap na gumaling, kukunin ko ang Zhao Fang na iyon at ipapalimos ko sa kanya ang kamatayan. Ginamit ng Ancient God JLC ang panahong ito para pagalingin ang mga pinsala sa kanyang soul origin. Pagkaraan ng 10 araw, ang pagod at nalulungkot na Array Master ay lumayo sa Sensory Tower. Walang kakayahan ang matandang ito. Hindi ko masisira ang hanay ng Heaven's Legacy na iyon. Nahihiyang sinabi ng rank 9 Ancient God. Sayang ang oras ko. Malamig na sumingit ang Ancient God Ice Jade. Ang malamig na buto ay halos nawalan ng malay sa kaluluwa ng rank 9 Ancient God. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang tayong makipag-usap sa kanila. Ang Ancient God Ice Jade ay naglabas ng message token at nagpadala ng mensahe sa team ni Yu Heng. Nahanap na namin ang lokasyon ni Xin Huang, pero nagtatago sila sa loob ng isang gusali ng Heaven's Legacy race.
Ang gusali ay may defensive array na hindi namin masira. Bakit hindi ka nakipag-ugnayan sa akin kanina? Sa kabilang banda, ang boses ni Yu Heng ay walang emosyon, ngunit ito ay binalot ng nakakatakot na lamig. Ang Ancient God Ice Jade at ang iba pa ay nagulat lahat. Inakala nila na si Yu Heng ay maaaring bihasa sa Heaven's Legacy Secret Arts, ngunit kung si Yu Heng mismo ay wala rito, malamang na napakahirap ay undo ang array. Sa sandaling ito, nagsalita si Yu Heng sa may kumpiyansa na tono. Kung personal akong nandoon, walang silbi ang Heaven's Legacy Array na iyon. Ngunit kahit na hindi ako makakarating doon sa maikling panahon, ang pagsira ng array ay isang simpleng gawain. King of Gods, Kabanata 1377. Madaling ay undo. Ang Ancient God Destruction Flow at ang koponan ni Yu Heng ay dahan-dahang bumabagtas sa isang kulay abu-puting fog, na walang nakikitang katapusan. Sa lugar na ito, ang kanilang mga divine senses at iba pang mga pandama ay pinigilan hanggang sa ika-20 ng kanilang orihinal na lakas. Ang pagsupil sa oras ng rehiyong ito ay napakalakas din, kaya napakabagal ng kanilang pag-unlad. Higit pa rito, paminsan-minsan ay sumisingil ang mga di pangkaraniwang Yao Gods mula sa kulay abu-puting fog. Ang lahat ay tense at mapagbantay, hindi nangangahas na maging pabaya. Ang lugar na ito ay malamang na isang bagong lumitaw na ipinagbabawal na zona. Mahinang sabi ni Yu Heng. Ang kanyang mga mapagkukunan ng impormasyon ay nagpahiwatig na ito ay isang middle-grade danger zone lamang. Dapat ay sapat na ang lakas ng kanyang grupo para makasakay dito, ngunit sa pagpasok lamang sa lugar na ito ay napagtanto nila na ang sitwasyon sa lupa ay hindi naaayon sa mga ulat ng panektik. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe si Yu Heng. Saglit na lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa at pagkatapos ay mabilis na nanlamig muli. Nalaman na nila kung nasaan ang grupo ni Xin Wuang. Tanong ng Ancient God Destruction Flow. Tama. Tumanggo si Yu Heng. Hindi tayo makakarating doon sa tamang oras. Ang Ancient God Destruction Flow ay medyo nabalisa. Mula nang pumasok sila sa dimensyong ito, palaging ang dalawa pang koponan ang nakakahanap ng lokasyon ni Xin Wuang. Nagkataon, sa tuwing matatagpuan ang kinaroroonan ni Xin Wuang, ang koponan ng Ancient God Destruction Flow ay palaging napakalayo. At sa pagkakataong ito, hinahadlangan pa sila sa loob ng delikadong Forbidden Zone na ito. Sa loob ng Sensory Tower, ang maliit na pass ang magnanakaw ay nakayuko sa itim na pabilog na plato, dahan-dahang iginagalaw ang mga paa nito sa ibabaw nito. Si Zhao Feng at ang iba pa ay nasa sarili nilang mga espesyal na dimensyon, naglilinang. Biglang, sa isang pagsabog ng puting spatial ripples, lumitaw si Zhao Feng. Natapos na niyang gamitin ang 9 Lotus Jade Life Flower para maabot ang peak ng rank 8. Marahil dahil sa space-time robe, si Zhao Feng ang unang matagumpay na umabant. Paano ito? Agad na humakbang si Zhao Feng upang suriin ang sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng mga imaheng nilikha ng Nonagon. Sumuko na sila sa pagsira ng array. Siniyasat ni Zhao Feng ang grupo ni Ancient God JLC. Maliban sa Ancient God Ice Jade, ang tatlo pa ay nasa hiwalay. Biglang tumayo si Ancient God Ice Jade. Sa sandaling ito, tinapos ng lahat ng iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ang kanilang cultivation. Ano ang nangyayari? Nakita ito ni Zhao Feng na medyo kainahinala. Nalilitong sulyap din ang maliit na pass ang magnanakaw sa mapa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang tumugtog ang Ancient God Ice Jade na may malalakas na alon ng divine power. Lumitaw ang isang makisig at matikas na kabataan na mahigit 1,000 talampakan ang taas, na nabalot ng mga batis ng ginto at pilak na liwanag. Tinitigan niya ang sensory tower na may walang malasakit na ngiti. Isang space projection. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang katotohanan na lumitaw dito ang space projection ng kabataang ito ay patunay na siya rin ay nasa dimensyong ito. Nangangahulugan ito na may iba pang miyembro ang Ancient Soul Hall dito. Bukod dito, kung lumitaw ang projection ng kabataang ito sa panahong tulad nito, nangangahulugan ba iyon na mayroon siyang paraan upang masira ang array? Mio. Naging abnormal na malungkot ang ekspresyon ng munting pass ang magnanakaw. Isang sensory tower. Ang 132nd Secret Array ng Heaven's Legacy Secret Arts, ang Yuan Absorbing Skyhold Array.
Sa sandaling lumitaw ang projection ni Yu Heng, tinawag niya ang pangalan ng istruktura at ang array na sumasakop dito. Ang rank 9 array master sa koponan ng Ancient God Ice Jade ay agad na ibinaba ang kanyang ulo. Mula sa mga salitang ito, makikita kung gaano kalawak ang pagitan nila ni Yu Heng. Kung naiintindihan mo ang Heaven's Legacy Secret Arts, madali mong masira ang lugar na ito. Sa ngayon, masasabi ko lang sa iyo ang mga kahinaan ng hanay na ito. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Ang Ancient God Mu Yu ay may kaunting pag-unawa sa mga lihim na sining ng Heaven's Legacy. Agad na sinabi ng Ancient God Ice Jade. Ang rank 9 Ancient God Array Master ng Ancient Soul Hall ay medyo awkward na humakbang pasulong. Oh, mabuti yan. Sasabihin ko na ngayon sa iyo kung nasaan ang core ng Yuan Absorbing Skyhold Array. Sinulyapan ni Yu Heng ang Ancient God Mu Yu at nagsimulang magsalita. Ang Ancient God Mu Yu ay time na nakinig, at ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki sa gulat. Naunawaan ni Yu Heng ang hanay na ito na parang siya mismo ang naglagay nito. Ito ay isang tulala at 40% lamang ang naiintindihan. Nang matapos ang pagpapaliwanag, ang Ancient God Mu Yu ay may hiya sa kanyang mukha. Ang Ancient God Ice Jade at ang iba ay bahagyang nagulat. Hindi mahalaga. Hatiin ang hanay. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Lahat, pumunta sa sinasabi ko sa iyo at magagawa nating mabilis na masira ang hanay. Sabi ng Ancient God Mu Yu, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa ilang sandali, ang 4 na miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumwesto sa paligid ng Sensory Tower. Sa loob ng Sensory Tower. Hindi maganda. Masisira ba nila ang array? Natural na naiintindihan ni Zhao Feng kung ano ang ginagawa ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Malungkot niyang tinitigan ang space projection na iyon. Ang kabataan ay may walang hanggang hindi nababagabag na mukha na para bang ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Bilang karagdagan, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagsimula lamang na lumipat upang masira ang hanay pagkatapos na lumitaw ang projection ng mga kabataan. Ito ay patunay na ang kabataang ito ay naunawaan na kung paano ay ando ang array. Swish. 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 Ginamit ng 4 na miyembro ng Ancient Soul Hall ang kanilang pinakamalakas na pag-atake sa Yuan Absorbing Skyhold Array. Tumunog ang Yuan Absorbing Skyhold Array, mabilis na kumukurap ang mga salita sa ibabaw nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na-absorb ng array ang mga pag-ataking ito. Buzz. Ang hindi mabilang na malatadpol na mga salita sa Yuan Absorbing Skyhold Array ay unti-unting nagsimulang gumalaw ng pabaliktad. Hindi maganda. Malapit nang masira ang array. Naging seryoso ang mukha ni Zhao Feng. Kahit na hindi niya gaanong naiintindihan ang mga array, nakikita niya na ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay naunawaan ang kahinaan ng array at malapit nang iundo ito. Mio. Walang magawa ang munting pas ang magnanakaw. Sinasabi nito kay Zhao Feng na ang magagawa lang nito ay gumamit ng kaunting enerhiya upang ang array ay tumagal ng kaunti pa. Hindi nagtagal. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang nagmula sa paligid ng Sensory Tower. Pagkaraan, ang hanay ng pilak na liwanag ay unti-unting naglaho. Terra na. Ang Ancient God Ice Jade, na tuwang-tuwa, ay pinamunuan ang kanyang grupo na maniningil sa Sensory Tower. Terra na. Ancient God JLC, manatili ka rito. Biglang sabi ni Yu Heng. Natigilan ang ekspresyon ng Ancient God JLC. Ngayong nasira ang array, maaari na nilang i-charge at makuha sina Xin Huang at Zhao Feng. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang mabawi ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Kaya bakit tinawag siya ni Yu Heng na huminto? Nakaramdam pa rin ba ng sama ng loob si Yu Heng sa kanyang mga nagawa noon? Dahil na-activate ng team ni Xin Huang ang defensive array, nangangahulugan iyon na mayroon na silang pangunahing kontrol sa Sensory Tower. Dapat kang manatili sa labas upang matiyak na hindi sila makakatakas mula sa anumang iba pang pasukan. Dagdag ni Yu Heng. Kaya iyon ang nangyari. Nakahinga ng maluwag ang Ancient God JLC. Kasabay nito, lalo siyang namangha sa pangunawang ipinakita ni Yu Heng patungo sa Sensory Tower. Boom! Sa sandaling ito, bumukas ang mga pangunahing gate, at lumipad ang pangkat ng Ancient God Ice Jade.
Sa itaas na palapag ng Sensory Tower, kinokontrol ng maliit na pas ang magnanakaw ang siyam na metal na platform upang ang pagtuon ay mailagay sa koponan ng Ancient God Ice Jade. Ang mga bitag sa lugar na iyon. Bahagyang naalarma si Zhao Fang. Naalala niya na hindi dapat magkaroon ng anumang mga bitag sa Sensory Tower. Mio. Agad namang ipinaliwanag ng munting pas ang magnanakaw na ito ang ginagawa nito. Ang kontrol ng maliit na pas ang magnanakaw sa Sensory Tower ay hindi lamang limitado sa mga kakayahang pandaman nito at defensive array. Mayroon din itong kontrol sa ilan sa mga bitag. Ang isang mahalagang gusali tulad ng Sensory Tower ay natural na hindi maaaring magkaroon lamang ng isang defensive array upang protektahan ang sarili nito. Marami rin itong mga layer ng depensa sa loob nito. Kung ganoon ang kaso, kakailanganin pa nila ng ilang oras upang makarating dito. Medyo gumaan ang loob ni Zhao Fang at naghanda na pumasok sa space-time robe upang madagdagan muli ang kanyang lakas. Kaka-rating lang niya sa peak ng rank 8, at marami pa siyang puwang para pagbutihin ang kanyang space-time intent at soul intent. Ang pag-atake ng koponan ng Ancient God Ice Jade ay darating sa kalaunan, at bawat kaunting lakas na makukuha niya bago ito ay madaragdagan ang kanyang kakayahang lumaban ng ganoon kalaki. Ngunit nang papasok na si Zhao Fang sa space-time robe dimension, bigla niyang napagtanto na ang trio ng Ancient Soul Hall ay hindi nag-trigger ng bitag. Marahan nilang dinasarmahan ito bago sumulong sa unahan. Siguro ang taong iyon. Sumulyap muli si Zhao Fang sa projection ni Yu Heng sa labas ng Sensory Tower. Ito ay eksakto tulad ng hula ni Zhao Fang. Matagal nang nahulaan ni Yu Heng na ang Sensory Tower na ito ay puno ng mga bitag, kaya ang kanyang projection ay hindi pa umaalis. Sa pamamagitan ng mga paglalarawan ng Ancient God Muyu, sinabi niya sa kanila kung paano iundo ang mga bitag, na nagpapahintulot sa trio ng Ancient Soul Hall na maayos na umunlad. Hindi ka panipaniwala. Ang Ancient God Muyu ay puno ng paghanga kay Yu Heng. Tila alam ni Yu Heng ang lahat. Kailangan lang niyang magbigay ng isang maliit na paglalarawan ng mga bitag sa lugar na ito para mabigyan siya ni Yu Heng ng paraan upang ma-disarm ang mga ito. Nakarating sila sa ikalawang palapag ng Sensory Tower. Talagang pambihira. Malambing na sabi ni Ancient God Ice Jade. Kung wala si Yu Heng, kahit na nasira nila ang defensive array sa kanilang sarili, mahihirapan silang maabot ang pinakamataas na palapag. Ang pinakamataas na palapag ng Sensory Tower. Walang oras. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang pangkat ng Ancient Soul Hall ay masyadong mabilis na inaalis ng sandata ang mga bitag. Wala siyang oras na pumasok sa space-time robe para magtanim. Buzz. Buzz. Sa sandaling ito, isang malakas na sinaunang bloodline na enerhiya ang lumitaw mula sa isang lugar malapit sa Zhao Fang, na naging dahilan upang manginig sa takot ang kanyang bloodline. Malapit nang makalusot si Xin Huang. Medyo masaya si Zhao Fang. Si Xin Huang ang pinakamalakas na miyembro sa kanilang panig. Kung makakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay pinalapit si Zhao Fang sa itim na pabilog na plato. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na nararamdaman niya kung ano ang nangyayari sa bawat sulok ng Sensory Tower, at ang kanyang isip ay maaari ding malayang maglakbay sa Sensory Tower. Naiintindihan ko. Naunawaan ni Zhao Fang kung ano ang gusto ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang ikalawang palapag ng Sensory Tower. Ang trio mula sa Ancient Soul Hall ay nasa proseso ng pagdisarma ng isang bitag. May Celestial Poison Silkworm Spirit Array dito. Kapag na-trigger, ang array ay mag-a-activate. Ang sinumang mas mahina kaysa sa isang Ancient God na napinsala ng hanay na ito ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Kung ang mga ordinaryong Ancient God ay nasugatan, ang kanilang divine power ay mabilis na mawawala habang ang kanilang isipan ay magiging hindi nakatutok. Ang boses ni Yu Heng ay umalangaw sa isipan ng Ancient God Muyu. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yu Heng ang paraan ng pag-alis ng sandata sa bitag. Agad na humakbang pasulong ang Ancient God Muyu, inabot ang kanyang kamay upang damhin ang pader habang naghahanda siyang mag-alis ng sandata sa hanay. Ngunit sa sandaling ito, isang mata ang lumitaw sa likod ng Ancient God Muyu. Ang mata na ito ay nakaimbed sa hangin, kumikinang sa pilak na liwanag habang ang Tribulation Lightning Flame ay natipon sa loob nito.
Tingnan mo. Agad na tumawag si Ancient God Ice Jade. Ngunit huli na. Crack. Agad na sumabog ang Tribulation Lightning Flame laban sa kaluluwa ng Ancient God Muyu. Arg. Natigilan, sumigaw ang Ancient God Muyu, at sa isang sandali ng pagkataranta, hindi sinasadyang humakbang siya pasulong. Thwish. 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 Ang hindi mabilang na maliliit na pulang sinag ng liwanag ay agad na lumitaw, at lahat ng mga ito ay nagsimulang mabilis na umikot habang naglalabas ng hindi maipaliwanag na lamig.